Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo po ay manalangin. Inaanyayahan namin kayo, Panginoon, ang presensya ng inyong Espiritu na sumaaming pagsamba. Manahan kayo sa aming mga pagpupuri at lalo't higit, Panginoon, marinig namin ang pangungusap ng iyong salita ngayong gabi ng aming sama-samang pagsamba. Sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Isang pinagpalang gabi pong muli sa ating lahat mga kapatid. At tayo po ay muling dadako sa ating midweek service. Mga kapatid, meron po akong nais itanong sa inyo. Naranasan na ba ninyo ang gabi na kayo ay hindi makatulog dahil sa dami ng iniisip? Yung tipong tahimik ang kapaligiran at ang isip naman ninyo ay parang may bagyo. Iniisip mo ang problema sa pamilya, sa bayarin sa bahay, ang iyong kalusugan, at maging ang kinabukasan ng mga anak. O ang mga balitang naririnig natin sa mundo, lalo na kung tayo ay apektado nito. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa gitna ng pag-aalaala, may isang tanong na minsan pumapasok sa puso natin. Panginoon, may pakialam pa ba kayo? O di kaya maiisip mo, sa panahon ngayon parang araw-araw tayong binabaha ng balita, ng takot, digmaan sa iba't ibang bansa, pagtaas ng presyo ng bilihin o di kaya ng gasolina, krisis sa ekonomiya, kaguluhan sa politika at kung ano-ano pa. At kapag ulit-ulit nating naririnig ang mga balitang ito, parang may bagyo na nabubuo sa loob ng ating puso. Kaya magtatanong tayo, Panginoon, may pakialam ka pa ba? Kung titignan nating mabuti, iyon din ang tanong ng mga alagad ni Jesus habang sila ay nasa gitna ng bagyo sa dagat ng Galilea. Ngayong oras na ito, makikita natin sa Ebanghelyo ni Marcos na ang pananampalataya ay kayang manaig laban sa takot. At kahit sa gitna ng pinakamalakas na unos ng ating buhay. Kaya ang titulo ng ating pag-uusapan sa gabing ito, Faith Overcomes Fear. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Aming Diyos na dakila, salamat po sa oras na ito na muli naming maririnig ang iyong mga salita ng paghamon. Loobin mo, Panginoon, na ang bawat makakapakinig ng mensaheng ito, Panginoon, ay magbigay po sa amin ng paalaala na ikaw pa rin ang Diyos na siyang sa amin ay gagabay, magpapala at kasama namin sa bawat pagsubok ng aming buhay. Pagpalain mo ang mga makikinig sa oras na ito, sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Sa Ebanghelyo ni Marcos, talatang 35 hanggang 41, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo." Habang sila ay nasa gitna ng dagat ng Galilea, biglang dumating ang malakas na unos. Hinahampas ng alon ang bangka at tila ito ay lulubog. Natakot ang mga alagad, samantalang si Jesus ay natutulog. Ginising nila siya at sumigaw, "Guro, wala po ba kayong pakialam kung kami malulunod?" Sinaway ni Jesus ang hangin at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka, pumayapa ka." At biglang nagkaroon ng malaking katahimikan. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya?" Dito sa ating binasa, may mga ilang bagay po na nais kong mapansin natin sa ating teksto. Una, sa presensya ni Jesus ay hindi nangangahulugang walang bagyo. Matatandaan po natin na ang mga alagad ay nasa kalooban ng Diyos. Si Jesus mismo ang nagsabing, "Tumawid tayo," ngunit dumating pa rin ang unos. Ang ibig sabihin, ang pagsunod kay Kristo ay hindi garantiya ng kawalan ng pagsubok. At ang pagsunod kay Kristo rin ay hindi nangangahulugang laging payapa ang dagat sa ating buhay. Maraming mananampalataya ngayon ang nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon. Marami ang may kakulangan sa pananalapi, may problema sa pamilya, may krisis sa kalusugan. Kung minsan may alitan sa simbahan, may pandaigdigang pangamba at kung ano-ano pa. Ngunit isang bagay ang matitiyak natin, na kahit ang tapat na Kristiyano ay hindi ligtas sa bagyo. At kung maaalala mo ang kwento ni Job,
Ang sabi ng Diyos sa kanya, walang katulad niya sa ibabaw ng daigdig. Ngunit gayon paman, siya pa rin ay dumanas ng bagyo. Ang pananampalataya ay hindi kaligtasan o immunity natin mula sa mga problema. Ang pananampalataya ay siyang katatagan natin sa gitna ng mga unos natin sa buhay. Ang pangalawa, binabago ng takot ang ating pananaw sa Diyos. Ang tanong ng mga alagad, Panginoon, wala ba kayong pakialam? Marahil ay ganun din ang maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon. Kung minsan sasabihin natin, Panginoon, kung mamatay kami, wala ka bang pakialam? O di kaya kung masaktan kami, o masaktan ako, kung magutom ako, o kung mapahiya ako, marahil dahil sa takot o pag-aalala, nagdududa sila o nagdududa tayo sa malasakit ni Kristo sa atin. At ganoon ang kalagayan ng maraming mananampalataya ngayon. Tanong natin lagi, Panginoong Hesus, wala ka bang pakialam sa mga digmaan sa pagitan ng mga bansa, sa krisis namin sa ekonomiya, pagtaas ng gasolina at bilihin, kaguluhan sa politika, pagbaba ng moralidad, o di kaya hindi tiyak ang kinabukasan ng aming mga anak. At kapag nakikita natin yung mga digmaan ngayon sa gitnang silangan at Europa, at ang mga bantang lumalawak ang labanan, bumubulong ang takot sa ating mga puso. Papaano kung lumala ito? O paano kung madamay na tayo? Ano ang mangyayari sa ating mundo? Tandaan natin, pinapalaki ng takot ang bagyo at pinapaliit ang Diyos. Ngunit pinapalaki ng pananampalataya ang Diyos at pinapaliit ang bagyo. Ang pangatlo, payapa si Jesus kahit tayo ay nagpapanik. Naranasan mo na bang magpanik? O habang ang ibang kasama mo ay mahimbing natutulog, ikaw ay nagpapanik? O di kaya isipin natin, yung taong kinagagalitan mo, nagsasaya habang ikaw ay nag-aalburuto sa galit. O di kaya yung taong kinaiinisan mo, active sa church, habang ikaw ay hindi na nagsisimba. Si Jesus ay natutulog, hindi dahil siya ay walang pakialam, kundi dahil siya ay may pagtitiwala. Hindi siya nababagabag sa mga bagay na ikinagugulo ng mga alagad. At ipinapakita nito na si Kristo kailanman ay hindi nababalisa. Ang Diyos kailanman ay hindi nabibigla sa mga pandaigdigang kaguluhan. Kahit may digmaan, bumagsak man ang mga ekonomiya o magulo ang pamahalaan, nananatiling makapangyarihan ang ating Diyos. At sinasabi ng takot sa atin, wala ng kontrol ang lahat. Ngunit ang sinasabi ng ating pananampalataya, ang Diyos ay nasa trono pa rin. Nakikita niya ang lahat ng bagay at mga pangyayari, kaya hindi tayo dapat mag-alala. At pang-apat, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa salita ni Jesus. Bago dumating ang bagyo, sinabi ni Jesus, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Kung sinabi niya ang kabilang ibayo, hindi maaaring ang katapusan ay pagkalunod. Ang pananampalataya ay kumakapit sa salita ng Diyos kahit salungat sa ating sitwasyon. Pero paano naman natin malalampasan yung takot na yon? Tumayo tayo sa pangako ng kasulatan, manalangin tayo sa halip na magpanik. Sumamba tayo sa halip na mag-alala. Alalahanin ang katapasan ng Diyos mula noon. Ang pananampalataya ay hindi pagtanggi sa realidad ng mga nangyayari. Ito ay pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga realidad na ito. Nabubuhay tayo sa panahon ng anxiety at pagkapagod ng ating isipan.
Dahil patuloy nating naririnig ang mga problema sa digmaan, ang banta ng malawakang labanan, ang sandatahang nuclear, labis na impluwensya ng media na nagdudulot ng takot sa atin, o di kaya panlalamig sa espiritual nating buhay, takot sa kinabukasan, pagdududa sa protection ng ating Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, kung titignan natin ang kwento ng Marcos 4:35 hanggang 41, mapapansin natin ang isang napakahalagang bagay. Hindi kaagad pinahinto ni Jesus ang bagyo. Hinayaan muna niyang maranasan ng mga alagad ang takot, ang pag-aalala, at ang pakiramdam na tila mawawala na ang lahat. Bakit? Dahil kung minsan, ang layunin ng bagyo ay hindi upang sirain tayo, kundi upang ihayag kung sino ang tunay nating dapat pagtiwalaan. Kapag tahimik ang dagat, madaling sabihing may pananampalataya tayo. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nahahayag kapag ang alon ay malalakas at ang hangin ay malakas. Madalas ang gusto natin ay agad alisin ng Diyos ang problema. Ngunit mas mahalaga para sa Diyos na baguhin ang ating puso kaysa alisin ang ating bagyo. Ang mga alagad ay natakot sa bagyo, ngunit pagkatapos nilang makita ang kapangyarihan ni Jesus, mas lalo silang namangha kung sino siya. Kung minsan ang bagyo sa ating buhay ay nagiging daan upang mas makilala natin ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, maaring marami tayong bagyo na pinagdadaanan ngayon sa ating buhay. Problema sa pamilya, kakulangan sa pananalapi, mga sakit at karamdaman sa ating katawan, pag-aalala sa mga giyera, at pag-aalala sa ating mga kinabukasan. Ngunit tandaan po natin ito. Ang parehong Jesus na nagsabi sa dagat, "Tumahimik ka, pumayapa ka," ay siya ring Panginoon ng iyong buhay ngayon. Kung kaya niyang patahimikin ang dagat, kaya rin niyang patahimikin ang iyong puso. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa kawalan ng bagyo. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa loob ng bangka ng ating buhay. Kaya sa halip na magtanong tayo, "Panginoon, bakit may bagyo?" Mas mabuti, itanong natin, "Panginoon, ano ang nais mong ituro sa akin ng bagyong ito?" At kapag narinig mo ang ingay ng takot, ng alalahanin, pakinggan mo ang tinig ng ating Panginoong Hesus na nagsasabi, "Tumahimik ka, pumayapa ka." Hindi lamang sa dagat, kundi sa ating puso. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Maaring malakas ang hangin, ngunit mas malakas ang kapangyarihan ng ating Panginoon na kasama mo sa bangka ng iyong buhay. At hanggat kasama mo si Jesus, ang bangka ng iyong buhay kailanman ay hindi lulubog. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay ang aming pagpapasalamat sapagkat Ikaw ay kasama namin sa bangka ng aming buhay. Ang aming mga takot, Panginoon, ay nawawala dahil Ikaw ang nag-aalis nito sa amin. Ano man ang sitwasyon na dinaraanan namin ngayon at ang amin pang daraanan, dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw pa rin ang siyang kasama namin sa aming bangka. Ikaw ang magpapatigil ng mga unos at magpapatahimik nito para sa amin. Ang kapayapaan ay tatanggapin namin, Panginoon, sapagkat Ikaw ay aming Diyos at Ikaw ay aming kasama, at ang aming mga takot ay inaalis mo at papalitan mo ng pananampalataya sa iyo. At maraming salamat sapagkat Ikaw ay aming Diyos, Ikaw ay aming Panginoon na nangako sa amin na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Maraming salamat po sa lahat ng ito, Panginoon, at pagpalain mo ang bawat isa
ng pag-asa na ikaw ay kasama nila sa mga nakarinig ng mensaheng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Sama-sama kaming nagpapasalamat at nagpupuri, O Diyos, sa kagandahan ng buhay na kaloob po ninyo sa amin. At pinaparanas po ninyo sa amin ang lahat ng kabutihan ninyo sa araw-araw, sa mga pangailangang tinutugunan at pinagkakaloob ng sapat na mga biyaya. Sinasamahan din namin sa pagpapasalamat sa kanilang kaarawan si Princess Bailon at si John Chris Villanueva. Salamat po sa pagdiriwang ng mga kaarawan ng buhay at ng mga pagtatagumpay na hinaharap nila, O Diyos, sa araw-araw. Patuloy din pasasalamat sa pagsasama nila Kevin at Amy Rose Navarro. Ang pamilyang ito, Panginoon, ay itinaguyod nyo at patuloy na gagabayan sila sa mga plano ninyo sa kanilang buhay at pagsasama kasama ng kanilang mga anak. Purihin kayo sa mga nagpapatuloy na gawain ng iglesia. Nawang lahat ng ito ay maghatid ng papuri, ng pagpaparangal, ng pagsamba sa iyong pangalan, O Diyos. Panginoon, patuloy kaming nagtataas sa iyo ng kalagayan ng mga kapatid namin sa panahon ng kanilang pagpapagaling, recovery from a major operation, O Diyos. Tulad ni Nori Villanueva, na ngayon ay nagpapagaling mula sa operation na tinanggal ang tumor sa kanyang likuran, O Diyos. Bigyan niyo po siya ng kagalingan sa mga panahong ito na siya ay nagpapalakas sa ospital. Ganon din si Ate Julie Santos na patuloy na recovery. Salamat po at unti-unti ay nakakapanumbalik ang kanyang lakas. Sama-sama na din naming dinadalangin, Panginoon, ng kapatid na Linda, si Mother Linda, at ang kanyang anak na si Ernie Leongson, si Fiscal Glo de Guzman, si Raquel Lucena, si Aga Silvestre, O Diyos. Dalangin namin sa kanilang mga pinagdadaan ng hamon ng karamdaman sa lupang katawan, O Diyos. Pagkaloob po ninyo na sa mga pamamaraan ng treatment, sa mga therapy na kanilang pinagdadaanan, naway maging kasangkapan ito ng pagpapagaling mo para sa kanila. Anumang medical procedures na isasagawa pa sa mga araw na darating ay magamit ang lahat ng ito para sa kanilang kalakasan, kagalingan sa lahat ng panahon. Panginoon, marahil ang maraming mga kababayan namin ay nasa gitna ng pangamba, ng pag-alala, ng pagkatakot sa nangyayaring digmaan sa may bahagi ng Middle East sa pagitan ng US, Israel at ng Iran, Panginoon, na marami ng mga naganap na mga pagpapasabog, marami na ring buhay ang nawala, nasirang mga ari-arian, O Diyos, at nagdadala ng kaguluhan at ng kahirapan, Panginoon. Hindi lamang sa mga taong naroon, kung hindi maging sa buong mundo, Panginoon, naapektuhan ang ekonomiya ng maraming mga bansa dahilan nga sa kakulangan ng langis o sa mahirap na pag-angkat ng langis upang dalhin sa ibang mga bansa.
Panginoon, nawa dalangin namin ang mapayapang resolusyon ng digmaang ito. Pagpalain niyo ang mga nagpapasya ng mga pinuno na sila'y makagawa ng mga desisyon hindi lamang para sa kanilang mga sariling bansa, kundi para sa kapakanan ng maraming mga bansa. Naway magtapos na ang labanang ito at matamo ng buong mga magkakasamang mga bansa, O Diyos, tungo sa pagkakaisa at paghahanap ng kapayapaan ng pagkakasundo. Kung meron mang mga di pagkakasundo ay naway dalhin lahat ito sa isang mapayapang pag-uusap ng iba't ibang mga panig, O Diyos. Dalangin namin ang pamamahala ninyo, Panginoon. You are still in control. You are sovereign over the nations, Panginoon. Mahayag ang inyong kapangyarihan sa mithiin ng mga taong nag-aasam ng kapayapaan, O Diyos. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa tugon mo, sa dalangin ito, di lamang ng simbahan, kundi ng bawat mamamayan ng anumang bansa, Panginoon. Ang inyong kaligtasan ay maranasan din sa loob ng conference site na kung saan ay may mga nababalitang nawawala, Panginoon. Ingatan niyo po ang mga pamilyang narito, nakatira sa loob ng conference site and prayer garden na ito. Mapanatili namin itong maayos, mapayapa, malinis, at ligtas sa anumang gawain na makakasama sa mga taong naninirahan dito. Purihin kayo, O Diyos, sa pagtugon niyo sa pangangailangan ng bawat isa na kasama namin sa dalangin ito. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan po ninyo, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Bigyan ka nawa ng kapayapaan at lingapin ni Yahweh. Patuloy kang kahabagan at subaybayan ni Yahweh, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.